ang ating tanong, bakit di ganap at bakit di makalinis ng budhi ang kautusan na pinangasiwaan ni Moises sa mga Israelita? Basahin natin ang 2 Korinto uli, 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, tatapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. May ipapapansin ako sa iyo, Brad Mel. Sapat bang ministro ang mga apostol? Opo, kapatid na Eli. Kapatid na Sani, sapat ba ang mga apostol? Opo, kapatid na Eli, nakasulat po sa talata. Bakit sila sapat? Basahin mo ang 5. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Tuloy. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ayun. Nakukuha mo yan, Sis Luz? Opo, kapatid na Eli, kung sila ay mga sufficient ministers o mga sapat na ministro ng bagong tipan, Tagalogin mo, sige. yung pong ang mga apostol po ay mga sapat na mga ministro ng bagong tipan, kagaya ng binasa po natin sa talata, na sa amin ang wika ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Kung sila po ay mga sapat na mga ministro ng bagong tipan at ang kanilang pagiging sapat na ministro ay nanggaling sa Diyos, dapat makapareho po iyon nung pinangangasiwaan nilang batas na dapat sapat din yung kanilang ministeryo, sapat din yung utos na pinangangasiwaan nila. Kung paanong sila'y sapat, dapat magkapareho sila nung pinangangasiwaan nila. Pareho silang sapat, parehong may kasapatan po. Hindi po pwedeng, hindi sila compatible pagka po sapat silang ministro, tapos yung pinangangasiwaan nilang batas, ay yung ministeryo nila, hindi naman pala sapat, hindi magka-compatible, hindi sila magkapagay. Ganun po lalabas. Dapat magkabagay sila. Sapat silang ministro, sapat din yung batas na pinangangasiwaan nila o yung ministeryong pinangangasiwaan nila para bagay po sila. Yeah. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, yung pinangangasiwaan ng mga apostol, palibasa sila'y sapat na tagapangasiwa, lalo namang dapat mas sapat yung kanilang pinangangasiwaang aral. Pag sinabing sapat, wala nang kulang. Kasi yung unang tipan, yung kay Moises, ang analysis ni San Pablo na otoridad na mula sa Diyos, sa 8:7 ng Ebreo, ganito ang sabi. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Ayun. Kung yung unang tipan ay naging walang kakulangan, di na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Itong sinasabing ito ni Pablo, totoo ito eh. Bakit? Ang Diyos ang may sabi nito, sa diwa ng Diyos nang galing ito. Ulitin mo nga, kapatid na Mel, at saka mo ituloy hanggang 8. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel
at sa sangbahayan ni Huda. Yun, may authority ginamit si Pablo, galing sa Diyos para patunayan niyang yung unang tipan na kay Moises, hindi sapat. Bakit? May kakulangan tayong tipan na yun, kasi ang Diyos mismo may sabi ni Pablo, na darating ang araw, gagawa ako ng isang bagong pakikipagtipan, at yan ay nasa hula ni Propeta Jeremias. Basahin natin. Itong mga Karaista, yung anong tawag dun sa mga Hudyo ngayon? Karaitas. Yung nakadiskusyon ko po dito sa South America, mga Karaitas daw sila. Di raw sila naniniwala sa bagong tipan. Ang pinapaniwalaan lang nila yung mga aklat ng matandang tipan mula Henesis hanggang Malakias. Pero mula Mateo hanggang Apokalipsis, di sila naniniwala. Bakit? Hindi raw totoo yun. Kung nag-iisip lang itong mga Karaitas na ito, matitilihan ito kasi, nasa aklat ni Jeremias mismo, nakabahagi ng matandang tipan. Ang sabi ng Diyos, 31:31, pakibasa. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Ayon, gagawa ako ng bagong tipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon dun sa tipang ipinakipagtipan ko sa kanila nung ilabas ko sila sa Ehipto, nung dalhin ko sila sa Sinai. Wata nyo? Yung tipan na yun ang Diyos mismo nagsasabi, sa aklat pa ng matandang tipan na yun papalitan niya. Ito ngayon si Pablo. Sabi ni Pablo, kung yung unang tipang yaon ay hindi naging walang kakulangan, hindi sana hinihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Masisisi mo ba ngayon si Pablo sabihin niya na walang bisa yung unang tipan at yung unang tipan ay may kakulangan? Ang pinagbatayan niya ay hula ng Propeta Jeremias at salita ng Diyos. Kung yung unang tipan, sapat na sana, kailangan pa bang gumawa ng ikalawa? Gumagamit si Pablo ng common sense doon. Di ba mga kapatid? Naintindihan nyo? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Ngayon, bakit kulang? Merong hindi magawa ang unang tipan ang maglinis ng budhi. Yan. Ngayon, ito ating tanong mga kapatid. Bakit di ganap at bakit di makalinis ng budhi ang kautusan ni Moises? Kasi yun ay hindi sa espiritu. Ang budhi ay espiritu. Paano lilinisin yung espiritu ng hindi sa espiritu? Nakita nyo yung punto na yan mga kapatid? Ang nakakalinis ng langis din. Hindi mo malilinis ang langis ng puro tubig lang. Kailangan mo rin gumamit ng langis. Parang halimbawa, marami kayong kolesterol. Yung kolesterol, langis yun. Taba yun taba. Na bumabara sa ugat ng tao sa katagalan. Ang panlinis doon, langis din. Ang panlinis doon, vitamin E. At saka lecithin. Yung lecithin, langis din yun. At yung mga omega-3, yung mga langis ng isda, yun ang panlinis sa kolesterol na galing sa mga pagkain ng mga hayop, ng mga taba ng hayop. Langis ang nakalilinis ng langis. Naintindihan nyo mga kapatid, may grasa ka. Sabunin mo nga kung hugasan mo nga ng tubig kung malilinis mo yon. Pero pag ginamit mo yung sabon gawa sa langis. Tandaan nyo mga kapatid, kaya langis ang makalilinis sa langis. Ano ibig sabihin? Yung tipan kay Moises, hindi sa espiritu yon. Yon ay ukol sa laman.
Yung tipan na yun, paglilinis ng laman. Hindi tuloy makalinis ng budhi, malinis nga ang laman. Paano natin patutunayan na hindi makalinis ng budhi yun? Basahin natin ang Mateo 5:22 at 28. Kapatid na Mel. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kaniyang puso. Ayon. Tatanungin kita, Sis Luz, asan ang budhi? Nasa puso po. Noong panahon ni Moises, ang sabi, huwag kang mangangalon niya. Kasi pag nahuli kang nangangalon niya, o kaya kahit hindi ka nahuli sa akto, pero napatunayang nangangalon niya ka dahil nabuntis ka, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Yun ang pinangangasiwaan ni Moises. Mga palatuntunan at kahatulang ukol sa laman. Ngayon, kung natatakot silang mamatay, hindi sila nangangalon niya. Opo. Kaya parang ang nakakapagpatakot yung kamatayan. Tama. Hindi yung pananampalataya. Ang nag-uudyok na sundin nila ang kautusan ni Moises, yung kamatayan. Kaya nga tinawag ni Pablo yun, pangangasiwa ng kamatayan. Bakit? Pag nahalo niya kay papatayin ka eh. Pagka nilapastangan mo magulang mo, papatayin ka eh. Tama. Pagka hindi ka nangili ng Sabado, papatayin ka eh. Opo. Nakita mo ba yan, Sis Luz? Opo, sa laman po talaga. Pero kahit na hindi nangangalon niya, hindi naman naaalis yung nasa budhi, na kung wala lang sanang makakakita eh, gustong-gusto ko itong babaeng to eh. O kaya crush na crush ko kasi Brad Glenn eh. Ganon, something like that. Ha? Pinagnanasaan niya yung lalaki o pinagnanasaan niya yung babae, pero hindi niya ginagawa kasi baka mapatay siya eh. Kaya yung kay Moises, pangangasiwa ng kamatayan. Tama. Basahin nga natin ang 3:7 uli ng 2 Korinto. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Nakita mo, di ba ang tawag dyan ay pangangasiwa ng kamatayan, Sis Luz? Tama po. So, yung mga natatakot mamatay, bayaran mo man yun eh, hindi mangangalon niya, dahil pag nahuli, patay siya eh. Tama? Tama po. Pero sa loob ng budhi niya, sa puso niya, naghahangad siya sa babae, na tumitingin siyang may masamang hangad, nagkakasala na siya ng pangangalo niya, sabi ni Kristo. So, ang tinuturo ni Kristo, kumpleto sa ating buong pagkatao. Sinasakop ni Kristo pati yung budhi, yung ating puso. Kaya kumpleto yung pangangasiwang pinangangasiwaan ng mga apostol. Kasi ang aral ni Kristo, hindi lang para sa laman, kundi pati espiritu. Basahin mo 2 Korintos 7:1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ano ang pinangangasiwaan ng mga apostol? Isang aral na nakapaglilinis ng laman at ng espiritu. Sa panahon ni Moises, ang nalilinis lang laman. Yung mga ibinubudbud na mga handog sa altar, nakapaglilinis ng laman. Pero hindi mapalinis ang budhi dahil walang espiritu.
Yung bagong tipan, sa espiritu yon. Ang espiritu nakaka-penetrate deep within our being. The spirit can penetrate. That's why the teachings of Christ, which are spiritual, is able to cleanse our total being spiritually and physically. Naintindihan nyo ba yon, mga kapatid? Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Mapapasapanganib sa kahatulan ang mapuot sa kanyang kapatid. Bakit? Sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napupuot sa kaniyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nakikita nyo, mga kapatid? Pwede ka namang hindi pumapatay dahil natatakot kang pagka pumatay ka. Ang batas ni Moises, buhay sa buhay, ngipin kung ngipin, mata kung mata, kamay kung kamay, di ba? Buhay kung buhay. Halimbawa, pumutol ka ng kamay ng may kamay, puputulin din ang kamay mo. Ganon sa batas ni Moises. Halimbawa, sinuntok mo yung isang tao, naalis yung ngipin, yung ipin mo rin, aalisin din yun. Kaya sila, natatakot sila, hindi sila nagbubuhat ng kamay. Hindi sila pumapatay. Pero meron naman silang nakimkim na puot sa kapwa-tao. Yung masamang damdamin sa kapatid mo, sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, mamamatay tao ka. Doon sa tipan na kapanahon ni Moises, pag hindi ka pumapatay, wala kang hatol. Pero ang pumatay, mapapasapanganib sa kahatulan. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, ang mapuot sa kanyang kapatid, ngayon, mapapasapanganib ka sa kahatulan. Ang ibig sabihin ni Kristo, pinapasok nung aral niya yung puso, inaalis yung puot. Sa batas ni Moises, ang naalis, yung pagpatay. Pero yung puot, hindi naalis, nandun yung puot. So, hindi nalinis yung budhi. Nakuha mo yun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, nakuha po namin na magkaiba po talaga yung batas ni Moises doon sa batas ni Kristo. Kasi yung batas ni Moises, yung laman nga lang po ang nililinis niya. Hindi sila pumapatay dahil natatakot silang patayin din sila. Pero hindi po naaalis yung poot nila sa loob na kung hindi lang sila papatayin, baka patayin rin nila yung tao. Kaya lang nila hindi pinapatay kasi papatayin din sila, natatakot silang mamatay. Sa batas po ni Kristo, hindi ganon. Ang inaalis po mismo yung poot para hindi ka nga pumatay kasi wala kang poot, wala kang reason para patayin mo yung kapatid dahil hindi ka naman napopoot sa kanya. Kaya maigi po. Pagka naalis yung poot, magkakaroon ng daan ng pag-ibig. Nilinis ang budhi. Ayun ang hindi magawa ng batas ni Moises, yung malinis yung budhi ng tao. Ayun. Kaya alam mo, nangyayari doon, pagkalimbawa, nakatagal siya. Bawa 40 anyos, dumating kay Kristo. Panginoon, ano ang kailangan kong gawin para makarating sa buhay na walang hanggan? Sumagot si Kristo, nalalaman mo ang utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, etc. Di lang gawin mo, ang sagot ng binata, ginawa ko ng lahat yan. Di ba parang nagmamapuri, Sis Luz? Tama po. Nasunod ko lahat. 10 lang naman yan, di ako pumapatay, di ako nagnakaw. Mayaman ako Hindi rin ako pumatay. Bakit? Baka mapatay ako Kaya di ako pumapatay. Di ako nangangalo niya. Bakit? Binata ako Mula sa pagkabata, sinunod ko lahat yan. Nangilin ako ng Sabat. Ginalang ko aking magulang.
Kahit nagalit ako sa tatay ko, opo ako ng opo. Pero sa loob-loob ko lang, dahil galit ako sa tatay ko, mamatay ka na sana. Yun ang nasa loob-loob ko. Pero ginawa ko lahat yan. Ano ang naging bunga ng kautusan ni Moises sa mga sumunod na walang pananampalataya? Ano ang naging bunga? Pakinggan nyo sa Roma 3:27. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Pakaliwanag, ang nagiging suma ng kautusan ni Moises pagka nasunod, nagmamapuri. The result of obeying the law of Moses, which is called in the Bible as the law of works, is boasting. Boasting. Nagmamapuri. Pag nakasunod, nagmamapuri. Gaya nung yung pariseo. Pasok sa templo, nagmapuri pa sa Diyos eh. Basahin natin sa 18 Gis ng Lucas. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalinya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ayan. Yan ang resulta ng pagsunod sa kautusan ni Moises ng mga sumusunod na walang pananampalataya. Hindi ganon sa batas ni Kristo, mga kapatid. Bakit po hindi ganon? Kasi sa batas ni Kristo, buong pagkatao para ikaw ay maging justified, buong pagkatao para maganap yun, kailangan pati yung nasa loob mo. Itong pariseo, hindi ako gaya ng ibang tao, Diyos, mga mamatay tao, mga lunya, manlulupig, hindi ako kagaya nitong maningil ng buwis. Tinan mo yung kasinungalingan. Manlulupig ka na nga yan dahil kinukumpara mo yung sarili mo dun sa maningil ng buwis Nilulupig mo yung maniningil ng buwis Parang ginigiba mo sa harap ng Diyos sa pagre-report mo sa Diyos. Diyos, di ako kagaya nito Ako, mabait ako. Masama ka na nga dahil yung kapwa mo tao, hinahatulan mo Di ba ganun yun, Sis Luz? Tama po. Yung sinasabi niya, hindi siya manlulupig, yun na nga mismo ginagawa niya nung oras na yun. At pinataas niya yung kanyang sarili, kinukumpara niya yung sarili niya doon sa maniningil ng buwis, parang lumalabas nga po, hinahamak niya itong maniningil ng buwis. At pinapakita niya siya'y mabuti, ito yung isa'y masama. Na yan ay palatandaan, Sis Luz, ng maruming budhi laban sa kapwa. Tama po. Kaya merong hindi nagawa yung batas ni Moises. Yung maglinis ng budhi. Yan ang dapat nating maintindihan. Kaya lang dumating si Kristo, nagturo siya ng bautismo. Ano ang kahulugan ng bautismo sa Biblia? Balikan natin ang unang Pedro 3:21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas, sa makapitbagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo.
Yan. Ang paghiling, ang bautismong tinuro ni Kristo, paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Napakahalaga nito naisip ko. Dapat yung kakulangan ng unang tipan kay Moises, magkaroon ng kasapatan sa atin. At ang kasapatang tinutukoy ni Pablo, yung paglilinis ng budhi na hindi nagawa ng kautusan ni Moises sa mga Israelita. Dapat, yung tinakpan ni Moises ng lambong na inilagay niya sa kanyang mukha na lumilinis, dapat malantad sa mga kaanib sa iglesia. Bakit? Basahin natin uli ang 2 Korinto 3:12. Yaman ngang mayroong gayong pag-asa, ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. At hindi gaya ni Moises na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan niyaong lumilipas. Datapwat, ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitinging gaya ng isa-isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, naggaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Kaya sa Kristiyano, tayong lahat na walang talukbong ang mukha. Bakit wala tayong talukbong? Inalis ni Kristo yung talukbong na itinalukbong ni Moises Alin yun? Yung itinago ni Moises na sa mga anak ni Israel, yung huwag makita nila yung kaluwalhati ang lumilipas sa kanyang mukha, symbolic sa lilipas yung kanyang kautusan. Itinago ni Moises yun sa mga Israelita. Pero yun, binuksan ni Kristo sa atin para pag naalis na yung talukbong, makita natin ngayon yung liwanag ni Kristo, na yung liwanag na yon ang nakita ng 3 apostol doon sa ibabaw ng bundok. Nung makita nila si Moises, si Kristo, at si Kristo ay nakikipag-usap kay Moises at kay Elias, naging very significant yung liwanag na daladala ni Kristo dahil hindi man napansin ng mga apostol ang kahit anong liwanag sa mukha ni Moises nung nakikipag-usap si Moises kay Kristo at si Elias. Walang nakitang liwanag yung mga apostol sa mukha ng 2 propetang ito. Pero nakita nila kay Kristo, pati damit nagliliwanag, pati yung kanyang mukha, hindi basta liwanag, kundi liwanag na katulad ng araw. Nakita nyo mga kapatid? Isang liwanag na hindi mo matititigan basta-basta. Yun ang nakita nila kay Kristo. Yung liwanag na yun mga kapatid, simboliko ng liwanag ng aral ni Kristo. Alam nyo mga kapatid, pagka nag-iiglesia kayo, ang aral hindi maliwanag, umalis na kayo sa iglesyang pinupuntahan nyo. Dapat ang aral maliwanag, naiintindihan. Kasi, isipin nyo mga kapatid, yung liwanag ng mukha ni Kristo, liwanag na parang araw. Alam nyo ba ang kahulugan ng liwanag sa mukha, mga kapatid? Ano po ba? Basahin mo yung awit 17:15. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Yung mukha, larawan ng katwiran yun, Sis Luz. Opo. Pag maliwanag ang mukha, maliwanag ang katwiran. Tama ba yun, Sis Luz?
Tama po. At yung liwanag na yon ang representasyon ng aral ni Kristo. Amen. Gaya rin naman ng liwanag ni mukha ni Moises, representasyon yun ng aral ni Moises na sa isang panahon ay maliwanag pero lilipas pala yung liwanag ng aral ni Moises, yung kaluwalhatian na yon. Bakit? Hindi kumpleto yung aral ni Moises. Walang pampalinis ng budhi na gaya ng aral ni Kristo.